Madigam man lumbag kay Haris. Madigam lumbag. Pasigada ko dabay. Yan, nasan si Bira muna po? Kami kayo daw sa Santa Maria. Linangan na dito ng kwarto nila ng lima. Ikaw saga. Undang oras ko. Ano pa man daw? Pero kung mo ba din silang mga na ba at hindi kita ber Tagalog tayo kung marating ito kaya na nila balik mo ulit. Pero meron kung silang paano magpapanin ko. Wala siya pa. Salamat. Apat. Ano gali? Masigit ka na Traffic pa yan. Traffic pa yan. Hektar tira gito. Sabi. Birang waid to kay Matyang lasa ng inaba. Si Rahwila Sagaw. Hindi si Tomaka dito. Signal ako paupit alas 8:10 na. May si Yasin kay Haydar. Nagpulyanay ka mo doon kunong gabi. Ikaw yung wa doon, yan daw man yung wa. Salam. Dahil pang-distributan yan sa mga sababi na makapandating. Amerika. Kamay ng mga sabab. Yung mga kaubay ng mga sabab pakatani. Sa isa yan. 15 yan kabuk. Pad okay lang, type pad. Pag-distribute mo yung kaubayan na day. Yang pantag sang arbaunan nawawiya, yan sa kuwan. Yan sa ikadwa na papel, tanawa mayo. Sa baba, sa mga sabab grade. Priority yung mga sabab. Sala. Sasago yan na kwangkwado manlaw, pasabot ko kung uno yang kanaka sistema sang hadith pagdating sa mga syabab.
Kabuti dabay dahil kung sino yung magadating atake. Pasong tubig. Oh. Salam. Salam. Yan, kay minang short kita ng snack kaya yadapog ko nung gabi ang snack. Daraj. Yan si Be. Ah. Tagadagaw. Kunong gabi, yan niya gatagad kunukan mo. Di ka pa. Undang oras op. It. Ila tagad-tagad muna kita. Wap. Sugod na mag-live. Pero wapa pagkakon. Itong mga yaga subaybay sa Facebook, pangsiran mayo, yang live ba? Para kumatag. Wasi ba pa bukol pa? Ngayon ko ito. Wapa ko. Si Sekdol lang, Wayne. Tama. Jumat ka diagaw, no? Dang oras, oh. Suot kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Imamul muwahhidin wa qaidul ghurril muhajjalin. Allahumma salli wa sallim. Binabati ko kayong lahat ng pagbati ng Islam na ito rin ang pagbati ng mga tao mamaya sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So insyaallah sagul-sagulin na natin ito. Yung Tagalog natin. Sagul-sagulin na natin ito. Baik. Alhamdulillah, kahapon ay nasimulan natin ang ating talakayan patungkol sa akidah. Yun po yung unang sesyon natin. Although hindi natin natapos talaga, salam, dahil sa kinapos tayo ng oras, dahil doon ay ipagpapatuloy natin yun next week, insyaallah, pagka Miyerkules.
pagka Miyerkules inshallah padayon tayang yamasamasid tong kanaten topic pantag sang akida. Pantag sang akida padayon tamayo ito sunod ng madating na Miyerkules. Sa gabing ito inshallah subhanahu wa ta'ala ay sisimulan natin ang ating unang session na naman patungkol sa tinatawag na hadith. Noong nakaraang Jum'ah ay nagbigay ako ng kunting mga paalala patungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng sunnah at ng hadith na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So inshallah ito sa gabing ito ay sisimulan natin ang pag-aaral ng iilan sa mga sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At binanggit ko rin sa inyo kung anong libro ang ating pagkukunan ng mga hadith na tatalakayin natin sa hadith na session natin, which is yung kitab na Al-Arba'in o Al-Arba'un An-Nawawiyah ni Imam o Al-Hafidh Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Si Al-Hafidh Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah, kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, marami siyang naisulat na mga aklat sa kanyang buhay. Actually, ang taong ito ay namatay siya ng maaga. Maaga siyang binawian ng buhay. Hindi siya umabot ng 40 years old. Ngunit tingnan nyo yung naiwan niyang legacy. Ilang taon, hundreds of years na yung dumaan o lumipas, pero hanggang ngayon yung kanyang pangalan ay naaalala pa ng mga kamusliman. Ilang mga tao ang nabuhay noon na ngayon ay hindi nakilala. Kahit yung mga apo nila, hindi na nila kilala. So yun. Ngunit dahil yan, kabilang yan sa kagandahan ng kaalaman sa Islam. Dahil itong kaalaman patungkol sa Quran at sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya nitong gawing immortal ang pangalan ng isang taong tumatahak sa landas na ito. Akalain natin, ilang taon na lumisan mula nung pagkamatay ng imam na ito, ng hafid na ito, ngunit hanggang ngayon, lahat ng kanyang mga aklat ay naiiwan pa. Nababasa pa, nabibinipisyuhan pa ng maraming mga Muslim, particularly ang mga nag-aaral kagaya natin. So yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So isa sa mga aklat na yun itong Al-Arba'un An-Nawawiyah. Yung 40 na hadith na kinulikta ni Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sa isang aklat. Ngunit baka magtaka kayo kung titingnan nyo yung aklat na iyon, ay bakit yung makikita nyong mga hadith doon ay 50 hadith. O kung titingnan, kung tutuusin, lalo na kayo na mga tulabul ilm, mga nag-aaral, na mga syabab, kung titingnan nyo yung Al-Arba'un An-Nawawiyah, 50 na hadith yung makikita nyo doon. So baka magtaka kayo, bakit naging 50 kung ang title is 40, di ba? Dahil ang original talaga ng librong iyan ay 40 lamang. Ngunit si Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala ay dinagdagan niya ito ng 10, kaya naging 50. So wag kayong magtaka. Di ko pa makalimutan nung hindi pa ako nag-aaral sa Madina, ngunit merong online na pag-aaral doon mismo sa masjid ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yung tinatawag na Hifdhul Mutun, yung pag-memorize ng mga iilang mga maliliit na mga aklat patungkol sa Islam, kabilang na doon yung Al-Arba'un An-Nawawiyah. So kabilang sa mga tinanong ko sa mga naging sheikh ko sa doon sa online, doon sa masjid ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, nung natapos ko maitasmi o mai-report itong lahat ng 50 na ito, matapos ko ito maisaulo, then may nangyaring examination
upang masubukan yung memorization ko sa 15 na hadith na ito. Alhamdulillah, pumasa naman ako. Yung grades ko noon is 95%, lahat-lahat na. Tinanong ko siya kung bakit itong librong ito, yung title 40, ngunit yung laman 50. Dahil dinagdagan ni Imam Ibn Rajab, kung hindi ako nagkakamali, rahimahullah, dinagdagan niya ito ng 10. So wag kayong magtaka. So sa aklat na ito, sa hadith sa aklat na ito, merong mga hadith kagaya ng nabanggit natin na kinolekta at isinulat si Imam An-Nawawi rahimahullah, at insyaallah sa gabing ito ay sisimulan natin ang pagtatalakay sa pinakaunang hadith na isinulat o inilagay ni Imam An-Nawawi rahimahullah sa aklat na Al-Arba'in. So ano ng oras? 8:17. Type. So insyaallah subhanahu wa ta'ala, yung mga may kopya, lalo na yung mga shabab, magmutabaa kayo, magbasa kayo ng mabuti, at yung kwan talaga, i-voice record nyo yung sharh explanation, dahil kung yun nga, kagaya ng nabanggit ko kahapon, kung yung pagmaana natin ng inyong mga mudakira ay kagaya doon sa madrasa na word for word pa, lalo na pag medyo mabilis yung pananalita ko, magsabi kayo na, Ustad, mamaya na, napakabilis mong magsalita. So, hinahabol natin yung oras para marami tayong makuha biidnillah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul awwal min al-arba'in an-nawawiyah. An Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul: Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayh. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Okay, take note. Rawahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima. So ang hadith na iyan ay sahih, authentic. Authentic yan na hadith sa Sahihul Bukhari, at the same time authentic rin na hadith sa Sahihu Muslim. Kaya dito sa pag-aaral ng hadith, particularly sa mustalahul hadith, kapag ang isang hadith ay dineklarang sahih, authentic, sa kay Bukhari at kay Muslim, yan ay muttafaqun alayh. Muttafaqun alayhi. Ibig sabihin, pinagkasunduan na ang hadith na ito ay sahih. Kasi ang Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang pinaka-correct na aklat sa lahat. Ang Quran ng Allah ta'ala, ito ang pinaka-correct na aklat sa lahat. At ano na naman yung pinaka-correct na kitab after ng Quran? Haris. Uno yung pinaka-insakto na kitab, uriyan ng kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala. Uno na hadith, madig yung hadith. Madig yung hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahihul Bukhari. So yun, ang Sahihul Bukhari, ang collection ni Imam al-Bukhari rahimahullah na mga sahih na hadith, ito ang pinaka-correct na aklat after ng Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung pangatlo? Fahad. Haidar. Fiqhun nikah. Wa ko katigam, uno kay Idris. Sahihu Muslim. Kasi si Imam al-Bukhari, estudyante niya itong si Imam Muslim.
Ustad Murid. Ustad Murid. So si Imam Muslim, rahimahullah, meron rin siyang collection ng mga hadith na sahih, which is nagkasundo ang mga ulama na ang aklat na ito, collection na ito ng hadith na sahih ni Imam Muslim, ito ang pangatlong pinaka-correct na kitab after ng Quran at Sahihul Bukhari. At yung mga sumunod, yung iba pang mga kitab ng hadith, kagaya ng Sunan Tirmidhi, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibn Majah, Musnadul Imami Ahmad at iba pa, meron na diyang mga daif, meron dyan hasan, meron dyan rin ang sahih. So, kwan na, mikos-mikos na. Pero yung talagang walang nakahalo, pure na pure, Sahihul Bukhari wa Sahihul Muslim. So, itong unang hadith, Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihayhima. Mismo si Imam al-Bukhari nagsabi at si Imam Muslim ng hadith na ito is sahih, authentic. Okay. So, sino ang rawi? Yung nag-ulat ng hadith na ito, si Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an. Sige kita magdangag ng Umar ibn al-Khattab. Yagalong si Umar ibn al-Khattab. Wa ma adraka ma Umar ibn al-Khattab. Una yung ikatigaman mo pantag kang Umar ibn al-Khattab. Si Umar ibn al-Khattab, siya yung pangalawang khalifa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam after ni Abu Bakar. After ni Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu. At ito si Umar ibn al-Khattab, kabilang rin siya doon sa mga 10 sahaba na pinangakuan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na ang 10 ito ay paraiso. Number 2 na nabanggit, si Umar ibn al-Khattab. Umarun fil Jannah, kama qala alaihi salatu wassalam. At merong hadith, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaso di ko lang na-memorize yung Arabic niya, pero yung ibig sabihin ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan sinabi niya, na si Umar ibn al-Khattab, kapag siya ay dadaan sa isang daan, at nakasalubong niya ang syaitan sa isang daan, ang syaitan ay hahanap ng ibang daan. Bakit? Dahil sa takot ng syaitan sa iman ni Umar ibn al-Khattab, na halos yung syaitan natatakot kay Umar ibn al-Khattab. Na si Umar ibn al-Khattab, meron siyang bansag na well-known masyado. Ano yon? Mga sabab. La. Naam, huwa amirul mu'minin, walakin uridu laqaban akhar. Al-Faruq. Al-Faruq. Alif, lam, fa, alif, ra, waw, qaf. Al-Faruq. Ano ibig sabihin ng Al-Faruq? Kaya tinatawag siya Umarul Faruq. Ibig sabihin ng Umarul Faruq, si Omar na Al-Faruq, ibig sabihin ng Al-Faruq, ang tig-separate. Ang tig-separate ng tama mula sa mali. Ganyan si Umar ibn al-Khattab. Ang tama, tama. Ang mali, mali. Malaki yung ambag niya sa Islam. So yan, iilan lamang yan. Actually, kung pag-uusapan natin sino si Umar ibn al-Khattab, subhanallah, maubos yung oras natin. Bagkos yung 1 hour kulang yan. Ngunit, yun nga, at least meron tayong kakaunting information kung sino si Umar ibn al-Khattab. So sabi dito, an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Mula kay Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, kalugudan na nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, sabi niya, ano ang sinabi ni Umar ibn al-Khattab? Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul. Sami'tu, narinig ko ang Propeta Muhammad, ang sugo ni Allah, sallallahu alayhi wa sallam, yaqul, na nagsabi. Ano ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Katotohanan, ang mga a'mal, ang mga gawain, sama na dyan yung mga gawaing pagsamba, binniyat. Nakabatay siya sa tinatawag na niyah o intensyon. Lahat ng gawain natin, mabubuting gawain,
Lalo't lalo na mga pagsamba, depende yan sa ano yung nilalaman ng intensyon natin. Sincero ba tayo sa Allah Ta'ala? Hindi ba tayo sincero sa Allah Ta'ala? Nabi. Di ka makasad? Bangko. Kuha naman ng bangko. Tabya. Yo, tabya. Okay. So, yun mga kapatid. Shukran. So, yun. Ha? Na ang ating mga gawain ay nakabatay sa ating mga intention. Ibig sabihin, kabilang sa mga explanation ng mga scholar dyan, alaikum salam, kabilang sa mga explanation dito, yung kakumplituhan ng reward ng ating mga gawain depende sa niyat natin. At sabi rin ng ibang mga muhaddithun, mga ulama ng hadith na nag-explain ito, innamal a'malu bin niyat ay ang ating mga gawain, likulli imri'in, bawat tao, likulli, bawat imri'in, tao, manawa, mapapasa kanya, makukuha niya, mapakanan, manawa kung uno yung piga-apasnan. Ikadagan may yung punto ng Rasulullah, but pasabot, ibig sabihin, ano man yung hinahangad mo sa iyong gawaing, example, yung pagsala mo, ano man yung niyat mo dyan, lilabayan, makamundo, sabihin natin, sige, ang niya mo sa pagsasala mo upang makita ka lamang ng mga tao. Yun yung niya mo. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wa inna ma likulli imri'in ma nawa. At bawat tao makukuha niya kung ano yung hinahangad niya. Ibig sabihin, kung yung hangad mo lang sa pagsasala mo is para makita ka ng tao, makikita ka ng tao, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Ano man yung hangarin mo sa isang gawain, makamundo man yan o lillahi ta'ala, huwag kang mag-alala. Ibibigay yan sa iyo ng Allah Ta'ala. Makukuha mo yan. So mamaya i-explain pa natin na mas mainam. Yung kinukuhan pa lang natin yung word for word talaga na maana ng hadith. Then sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih." Kaya sino man na ang kanyang paghijra, ibig sabihin ng hijra yung pagbakwit, yung paglikas. Sino man yung tao na yung kanyang paglikas ilallahi wa rasulihi, ibig sabihin para kay Allah at sa kanyang sugo. Ibig sabihin, sino man yung lumikas para kay Allah at para sa kanyang sugo, sabi ng propeta Muhammad, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Yang kanan paghijra, ang kanyang paglikas ay para rin sa Allah Ta'ala at sa kanyang sugo. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. At sino naman yung tao na yung kanyang paglikas, yung kanyang paghijra ay para lamang sa makamundong pakinabang, makamundong interest na makuha niya yun. Ang pagapastan na kadudunya, Sharhul Ijmali, at ang explanation ng hadith na ito. So expand tayo para mas maging malinaw yung hadith. Ano yung oras? Ha? 8:32. Ay, siyan naman ka di si Babo Lilit. Yan ba yang ka natin tigbantay ng oras ni ngayon? Bo, bantay ang oras sa madyaw, Bo. Basi dumagan. Asharhul Ijmali. Sa sunod na page. Asharhul Ijmali. Hadal hadith aslun azimun min usulil Islam. Ang hadith na ito ay aslun azim, malaking pundasyon, malaking foundation, malaking prinsipyo ito mula sa mga usul, mula sa mga pundasyon ng relihiyong Islam. Napaka-importante. Sa tingin ninyo, kanina narinig nyo yung maana ng hadith. Sa tingin ninyo, ano yung gusto talakayin ng propeta sa hadith na ito? Ikaw kay Babo Adil pa, sa tanong, sitong hadith na yaman din mo kagayin. Yang? Ikaw kayong pumika. Tapto ko baya. Ha? Ang tinatawag na ikhlas.
ang tinatawag na pagiging sincero sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung pinaka-topic ng hadith na ito. At yung tinatawag na niyah, yung tinatawag na intensyon ng tao. Kaya sinabi dito na ang hadith na ito ay aslun azim, malaking pundasyon mula sa mga pundasyon ng Islam dahil ang tinatalakay dito yung intensyon ng tao. Kasi sa atin na mga Muslim, walang saysay ang ating mga gawain kung hindi nagsisimula sa tinatawag na intensyon. Kasambayan ka, way niyat mo. Yaga puasa ka, way niyat mo. Yaga sugbo ka, way niyat mo. Kay Kwan Pahad, magniyat ka o magsugbo ka. Magkatog ka, way kan mo niyat, yun. Kung yaga niyat man, kung nag-i-intention ka man, yung intention mo, lillahi ta'ala ba? Yun man. Yun man. Kaya napaka-importante. Bal huwa min a'zamil ahadith. Bagkos, kabilang ito sa mga a'zamil ahadith. Kabilang ito sa mga malalaking mga hadith. Kabilang ito sa mga malalaking hadith, allati yaduru alaiha al-Islam, na kung saan umiikot dyan, umiikot dyan ang Islam. Lahat ng issues, lahat ng bagay about sa Islam, umiikot siya sa hadith na ito. Paano? Paano mga kapatid, umiikot ang hadith na ito sa lahat ng mga issues sa Islam? Hatta qala al-ulama, hanggang sa nagsabi yung mga scholar natin. Ano yung sinabi ng mga scholar natin? Innahu yadkhulu fi jami'i abwabil ilmi minal aqidati wal ibadati wal muamalati wal akhlaq. Sabi natin mga ulama, innahu, ang hadith na ito, yung binasa natin kanina, yadkhulu fi jami'i abwab. Pumapasok ito sa lahat ng mga pintuan. Anong klaseng pintuan? Abwabil ilm. Pinapasok ng hadith na ito ang lahat ng mga chapters, pintuan ng kaalaman sa Islam. Minal aqidati, mula sa aqida. Kahit yung usaping aqida, pumapasok ang hadith na ito. Wal ibadati, pagdating sa mga gawaing pagsamba, mga pag-ibadat, pagsambayang, pagpuasa, iyan yan na hadith, diyan magkawa. Wal muamalati, mga transaksyon, bili, baligya, inutangay, binahinay, unupasan, magsudyanin na hadith. Pumapasok ang hadith na ito sa mga isyong iyan. Wal akhlaqi, at pagdating rin sa mga asal, mga pag-uugali, pumapasok rin dito ang tinatawag na hadith na ito. Inong gidamal. So yun. So ang hadith na ito ay pinapasok niya halos lahat ng mga usapin sa Islam. Yung sabi dito, iftataha bihil imamu Yahya ibn Sharif an-Nawawi kitabahul arba'in. Sinimulan niya, inopen niya ang hadith, itong si Imam an-Nawawi, iftataha bihi. Sinimulan niya ang kanyang aklat sa pamamagitan ng hadith na ito. Sa dinami-dami ng hadith na isulat niya sa kanyang aklat na ito. Bakit ito yung pinili niya maging unang hadith ng kanyang aklat? Sige daw. Ano ang dahilan o posibleng dahilan bakit si Imam an-Nawawi ginawa niya ang hadith na ito na pinakaunang hadith sa kanyang aklat? Bakit? Nang-address. Sabi dito, tanbihan, bilang pagpapabantay. Pagpabantay ba? Tanbihan, pagpapabantay ila anna talibal ilmi, upang sa gayon ay pabantayan ang taong nag-aaral, nagsasaliksik ng kaalaman, yan bagi an yabda, dapat sa kanya na magsimula siya. Ano ang sisimulan ng taong nag-aaral ng Islam? Bi islahi niyatihi. Simulan niya yung pag-aaral niya sa pamamagitan ng pag-ayos ng kanyang niyah, ng kanyang intensyon. Ya madrasa kaw, yatin kaw ng seminar, yatin kaw ng mga lecture, ya paningin kaw ng muhadara o khutbah, bago kaw saan, ayusa muna, turida muna yan niyat mo. Qabla ta'allum al-ilmi wal amala bihi. Bago
ang pag-alam o pag-aaral ng kaalaman at ang paggawa nito. Ibig sabihin, bago ka gagawa ng anumang pagsamba, kagaya ng pag-aaral ng Islam, kabilang ito sa mga malalaking ibada, bago ka mag-aral, then pag meron ka ng kaalaman, bago mo yan gagawin, isa sa buhay i-implementa, ayusin mo muna yung intention. Yung niya mo. Mag-aaral ka, why? Diba? Mag-aaral ka, why? Gagawa ka yung gagawin mo yung napag-aralan mo, why? Bakit? Mag-khutba ka, why? Mag-imam ka, why? Mag-fasting ka, why? Ha? Baka ng why. Ha? So yun, niya, kailangan importante yan. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yung sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na innamal a'malu binniyat, na kung saan lahat daw ng ating gawain ay nakabatay sa tinatawag na intensyon, uslubu hasrin. Ibig sabihin ng uslubu hasrin, isa itong eksklusibong pagpapahayag. Uslubu hasrin, eksklusibong pagpapahayag. Ay, ibig sabihin, la tibara lil a'mali indallah illa binniyah. Walang halaga ang anumang mga gawain. Walang halaga ang mga gawain doon kay Allah maliban na lamang sa pamamagitan ng tinatawag na niyah. Maliban na lamang sa tinatawag na intensyon. Way pantag ng unuman nagabukan, yatabya pinaagi muna sangkan muniyat. Ya makasugat baawa. Fanniyatu hiya allati tumayyizul amalil maqbuli minal mardud. Dahil ang niya, ang intention, ito ang naglilinaw. Yani yang yagapayag adon. Yaning niyat ba? Yang intention ta. Yani yang yagaklaro adon. Ito ngayon ang naglilinaw mula sa tinatawag na al-amalil maqbul, mula sa mga gawaing katanggap-tanggap, minal mardud at sa hindi tinatanggap. Ibig sabihin, isa na tinitingnan ng Islam kung ang gawain o ang isang gawain accepted at hindi accepted, ang tinatawag na ano? Kaya pumika. Ono. Ono yung isa sa pegatanaw ng Islam. So paya doon katigaman na yung sambok na gabukan accepted o di accepted. Yang ono. Yang niyat. Ito yung yamalong ko kagay na. Yan yung yamalong ko kagay na isa sang kaimportante ng niyat asini katigaman na doon kung yung gabukan accepted o di accepted. Depende sang niyat ng utaw sang paggabuk ng san nagabukan. Wa minal ibadati wal ada. At yung tinatawag na mga pagsamba, inyang mga gabukan na ibada, aw sang mga gabukan na mga adat gid, mga normal gid. Mga normal gid na mga gabukan, asin yan adun akatigaman, yaning ininang mo ba adun? Ibada o yang ininang mo gid normal gid, adat gid, pagkamasid sang ibada. Pamanta dun si Itin Jalil, pinaagi sang niyat ni Itin Jalil, akatigaman na dun, example, ngayang kanan pagsugbo, ibada ba o buko? Sipon takawa doon kay Ten, yang pagsugbo, ibada o di? Sure kaw? Wako pagalaw itong pagsugbo ng junob. Inyang magasugbo kaw gid kay mauda kaw. Ibada o di? O, depende sang niyat, monono. Na. Ikaw kay Rads. Ha? Oh, yun. Kung ikaw ay naligo ka para sa Allah Ta'ala, example, gusto ko maligo kasi magsasala ako para malinis ako, yung pagligo mo magiging ibada. Pero kung naligo ka lang kasi gusto ko maligo kasi napakainit, hindi ibada yung ginawa mo, walang reward yung pagligo mo. So doon, sa pinaagi sang niyat, akatigaman na doon, yang ininang mo, ibada o buka? Di ba? Din lang padi, wa ta'ati minal ma'siyah,
aw yang pigatawag na pagpangagad, mga gabukan na pagpangagad, sikin sa mga maksiat. Katiga man adon, malalaman ngayon sa pamamagitan ng niya kung yang ginagawa mo, pagsunod ba o pagsuway. Kadagan, naitindihan? Taib. Fal'amalul wahidu qad yaqumu bihi syaksan wa yakunu zahiruhuma wahidan walakin yakhtalifu ajruhuma ikhtilafan aziman bisabab ikhtilafin niyat. Sabi dito, ang isang gawain, example sala, pagsasala, ang isang gawain kaya yan daw gawin ng dalawang tao, ng syaksan, ng dalawang tao. Di ba kagaya na yasambayan kita ng salatul jamaa? Di ba? Itong yan ng salatul jamaa kagaya na isang masjid. Madig kita. Di ba? Madig kita pero uno da yung ininang kita, sambok da, yaga sambayan kita. Di ba? Okay, ilong adi, wa yakunu zahiru ma wahid. Yang kanan panlabas na anyo, sambok da. Madig kita yaga sambayang, sambok na yung pagainang tana ibada. Then ilong adi, walakin yakhtalifu ajruhuma. Pero magkakalahi-lahi, magkakaiba-iba ngayon yung gantimpala ng bawat isa bisabab ikhtilafin niyat dahil sa pagkaiba-iba rin ng mga intensyon. Mana, wapag pasabot, ubus kita yaga sambayang kagay na, sambok na yung baras ta. Ang kaday ganasan na mas dakwa yung baras, ang kaday ganasan, tagbis kay diyang baras, ang mang kaday ganasan, wagid baras, abir pa sambayang. Na nga, sabab sang niyat. Dahil sa tinatawag na intensyon. Example, si Kuwan, Idris o si Haris, yasambayang ng Fajar. Nagsala sila ng Fajar. Yung isa sa kanila, mukhlis, ikhlas. Yung isa sa kanila, riya, pakitang tao. Pero isa lang yung ginagawa nila. Lahat ba sila parehas lang ng gantimpala? Hindi. Pero parehas man lang sila ng ginagawa. Nagsala sila. Ha? Depende sa niya. Depende sa tinatawag na intensyon. So yun. Yan yung ibig sabihin na pwede gawin ng lahat o maraming tao ang isang gawain pero magkaiba-iba sila ng gantimpala dahil rin sa pagkaiba-iba ng niya, ng intensyon. Unang oras, Babo Lilit? Ay si Babo Lilit. Yung mata-anak. Unang oras? Ha? 46? Okay. So, sabi dito, faman salla riyaan lam yaqbalullahu salatah. Kaya sino man yung nagsala, napakitang tao, itatanggapin ng Allah yung kanyang pagdarasal. Wa man sallaha mukhlisan lillah kanat sababan liraf'i darajatihi. At sino naman yung nagsala? Sino naman yung nagsala na mukhlisan lillah? Sincero na para kay Allah subhanahu wa ta'ala, kanat sababan, magiging dahilan yon liraf'i darajatihi ng pag-angat ng kanyang antas ng kanang pangkatan adto sang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man tasaddaqa yuridu wajhallah uthib. At sino naman yung magsasadaka na yung gusto niya sa pagsasadaka niya na iyon makuha yung wajhallah, makuha niya ang pagkalugod, pagkalini, pagkasuwat ng Allah ta'ala, uthib, gagantimpalaan. Wa man tasaddaqa talaban li thana'in nas kana amaluhu mardudan. At sino naman yung nagsasadaka na yung kanyang hangarin lamang yung thana, yung pagpuri, pagbantog ng mga utaw, ng mga tao, kana amaluhu mardudan. Ang kanyang gawain ay rejected. Sa anong dahilan? Yung niyat. Yung niyat. Importante yung niyat alang ng Allah Ta'ala. Grabing ka-importante. Agaw sa aon masala, usipin mo kamo. Uno yung hukom ng utaw na yasambayang napakitang tao. Ono? Ha? Munapik? Diretso dun. Makakalik na patwaya siya galong sito. Okay, makinig kayo. Makinig kayo ha. Ang taong nagsasalan ng pakitang tao, riya, may tatlo siyang sitwasyon. May tatlo siyang sitwasyon.
Ang tatlong sitwasyon na ito, makikita or nabasa ko sa kitab na, take note, Idris, sa kitab na Al-Qawlul Mufid fi Sharhi Kitab At-Tawhid ni Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Al-Qawlul Mufid fi Sharhi Kitab At-Tawhid ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Doon ka sa Babur Riya, chapter na yung Riya. Doon nabanggit ito, yung tatlo. Anong sinabi ni Sheikh Uthaymin patungkol sa nagsasala na pakitang tao? Sabi niya, ang nagsasala na may pakitang tao sa kanyang pagsala ay meron siyang tatlong situation. Una, may nagsasala na, example, nagsala ang tao mula sa simula hanggang sa pagtapos ng sala, riya. Nagets ninyo? Pakitang tao. From the beginning to the end, ng pasagaw ng English. Ano yung hukom kanan kay Idris? Ano yung hukom ng sambayang nan? Sikon sang sugod ng sambayang taman niya mabus riya. Batil. So sino man yung nagsala una? Nagsala mula simula hanggang sa natapos yung sala niya, riya, batal yung sala niya. Walang antipala, magkasala pa siya doon. Pangalawa, may nagsala sa beginning, sa simula, ikhlas, sincero. Pero habang nagsasala siya, pumasok yung riya. Di ba? May ganyan. Naka-experience na ba kayo ng ganyan? Hindi ka tao kung hindi ka naka-experience ito. Kasi lahat nakaka-experience. Yung pagsimula mo, ikhlas ka, mashallah, then bigla na lang papasok yung riya. Then hanggang sa natapos yung sala, riya. Ano yung hukom ng kanyang sala na natuto? Ito gani ang niyatnan. So uno yung hukom ng niyat ng kanang sambayang. Barikan ko ha. Yasugod ikhlas. Samtang yaga sambayang yasid yang riya. Taman ya bus. Assalamualaikum warahmatullah riya. Batal. Batal pa rin. Aside sa walang concentration is natapos na yung sala niya ng masama yung kanyang foundation. Okay yung simula, hindi naman mabuti yung pagtapos niya. Na merong sinabi yung propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Katotohanan ang mga gawain ay nakabase rin sa kanyang katapusan. So kahit pa nagsimula ka mukhlisan lillahi ta'ala, pero yung pagtatapos hindi na ikhlas, wala pa rin. Naintindihan? Okay. Pangatlo, nagsimula siya magsala, ikhlas. Then, habang nagsasala, pumasok yung riya. Then, hindi pa natapos yung sala, nilabanan niya yung sarili niya para maalis yung riya. Hanggang sa natapos niya yung sala niya, na mukhlis lillahi ta'ala. Ano yung hatol ng sala niya? Ha? So, gagantimpalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala pa rin yung ganong klaseng sala. Pero ang tanong ngayon, yung ganong klaseng sala na parang pinasukan ng riya, pero alhamdulillah natapos naman na ikhlas. Ikumpara mo yan sa nagsala na from the start hanggang sa katapusan, ikhlas talaga, walang disturbo. Parehas ba sila ng gantimpala o hindi? Hindi. So yun. So yun ang isa na makukuha natin dito, ang mga tao ay nagkakaiba-iba ang kanilang gantimpala sa paggawa ng anumang pagsamba, depende sa intention nila. Kahit pa parehas lang yung ginawa ninyo. Kahit parehas kayo nagsadaka ng 1 million. Pwede na yung isa dyan mas malaki, mas maliit, or wala talagang gantimpala dahil sa tinatawag na niya, sa tinatawag na intention. So gets? Anong oras? Ha? Okay, umpay 8 minutes. Then, thumakal. Then nagsabi na naman ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa. At katotohanan, bawat tao ay makukuha niya kung ano yung hinahangad niya. Sabi dito, ay anna nasibal abdi minat thawabi wal iqab bihasbi kasdihi wa iradatihi.
Ang nasib, ang yang kwan ba, yung bahin, ano yung bahin sa Tagalog? Porsinto? Ano yung kwan? Yan, kahirap mag-Tagalog. Ha? Yang bahin ba? Ang bahin, magbisaya na lang ko eh. Mas maayo magbisaya. Makasabot ka ng Bisaya pa? Ha? Okay? Or diabay? Okay? Okay. Ang bahin sa tao, gikan sa thawab, mga reward. Reward, wal iqab, mga parusa bihasbi qasdihi wa iradatihi. Nakadepende na sa unsayahang tumong o sa unsayahang gusto. But pasabot, example, gusto nimo karon ako, auzubillah na lang. Nagklase ko sa inyo og Islam. Depende sa unsay akong intensyon, ihatag na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Example, nagtudlo lang ko para bantugon ko ninyo. Kana ang ako ang intensyon. Ingon sa Propeta Muhammad ay kaguol ihatag na sa Allah ta'ala sa imo. Ihatag na sa imo. Sige, gusto ka bantugon sa mga tao, bantugon jud ka sa mga tao. Yapanada ka kaw, yaga pabukan kaw, para paglangon kaw, mahinatagon na utaw yani. Aatagyan kan mo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yaka depende yan sang niyat mo, sang gusto mo, o sang tumong mo. Pero, faman qasada Allah wa dar al-akhirah nala thawab al-akhirah. Kinsa man karon ang tao nga ang iyahang tumong sa pagbuhat sa mga pagsamba, biskan unsa na pagsamba, ang iyang tumong si Allah o ang maayong kinabuhi dito sa pikas kinabuhi manalillahi ta'ala, nala thawab al-akhirah. Makuha niya ang ginatawag nga reward dito sa akhirah. Abarasan ng Allah ta'ala itong kanang gabukan na lillahi ta'ala. Tay. Then long ade, wa man qasada dunya falahu ma qasad. O kinsa may nag-apas sa makamundong butang, falahu makasad. Mapaiyaha ang iyahang gitumong. Makuha niya ang iyahang gitumong. Pero, adunay pero. Wala nasiba lahu indallah. Pero wala na siya ibahin dito kay Allahu Ta'ala. Ito yung problema. Kaya tagdaman ng Allahu Ta'ala. Di ba? Yaga sambayangan ka kay para gid sa makamundo na butang, yatag na ng Allahu Ta'ala kan mo. Ano pa yung asukot mo sang Allah Ta'ala sa alaw na mauri? Yaga sambayangan ka, nagasimbara ka sa Allahu Ta'ala, nagabuhat ra ka sa iyang ipangsugo para sa mga makamundong interes. Nakuha na nimo, nahatagan na kag sadaka, nasultian na ka nga maayo kang tao, naasawa na nimo ang gusto nimo pangasawahon. Mauma na ang imong gitumong. Gihatag na sa Allahu Ta'ala kanimo diri pa sa kalibutan, unya dito sa pikas kinabuhi, unsa pa may ihatag sa Allahu Ta'ala kanimo. Mao gani sa hadith sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katong nagsulti ang Propeta Muhammad, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgar. Ang pinakahadlukan nako para kaninyo ang gagmay nga shirk. Ang gagmay nga shirk. Unsay makuha nato diri? Kung ang Propeta Muhammad nahadlok siya para sa atoa, kanang gagmay lang na shirk. Makayuseless na og binuhatan, pero di pa na makapagawas sa atoa sa Islam. Paunsa pa kaha ang shirkul akbar. Paunsa pa kaya katong mga dagko na nga shirk, dakwada na pagsakuto sa Allah Ta'ala, labi da ito. Mas grabe ito kay ito, makabatal na gid ng ka-Islam. Makapalugwakan mo sa Islam, makabatal pa ng uubos ng pilang katuig mo na pag-ibada. So mas grabe, yaman gani yung nabisan tagbibi, mununo pa yang dakwa. Mao gani, ang mga sahaba nangutana, ya Rasulullah, wa masyirkul asgar, unsa man ang gagmay nga shirk? Naingon sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-riya, ang pagpakitang tao. Then nagsulti ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam about sa mahitabo sa tao nga pasikat lang diri sa kalibutan basta magbuhat sa pagsimba. Sa adlaw sa paghukom, muadto ang katong tawhana sa Allah Ta'ala,
musukot sa iyahang reward ng sambayangnan, pagpangadinan, pagpuasanan, pagpanadakanan, etc. Ya Allah, wa inna embarrassed to kariko. Magalong yang Allahu Ta'ala. Magsulti ang Allah subhanahu wa ta'ala, idhabu ila ma kuntum turauna fid dunya. Adto ininyo katong mga inyohang ginapasikat-sikatan katong naapa mo sa kalibutan. Mana dito ninyo sukuta inyong baras. Adto mayo sukuta yung baras mayo. Itong crush mo ni ngaon na ito gidyang sabapan na yaga pa haud-haud ka kuno magbatsa ng Quran, magalong kami ng Allah Ta'ala kadto si pulana. Ito may sabapan na ako igabatsa ng Quran at to kadto kang pulana. Sukutat to kanan yang baras mo. Yang usip, aumbay aka baras kan mo. Wa, kay abir ito yaga pangayo man ng barasan Allahu Ta'ala. Yan yang kapasang. Yan ang sitwasyon kahimtang sa tao unya sa pikas kinabuhi nga wala niya giayo ang iyahang intensyon pa lang. Mao gani bag-uta mo buhat ug unsa man nga pagsimba. Biskan kining atong pag-anhi diri. Bag-uta mo anhi diri ayuha sa gyud ang ato ang intensyon. Muadto ko lillahi ta'ala. Muadto ko kay gusto nako ang reward sa Allah Ta'ala, ang iyang paraiso, ang iyang pagkagusto nako. Ayaw ka na madto ko dito kay nay isnak na murag gagmay ra ba atong isnak ko? Murag di ta makakaon ana tanan ba? Para lang makakape. Murag kagahapon ba? Muli para sa gahapon. So mao na siya. Then mao to unsang oras? 9 da? Okay. So stop nato dire sa kuan wala nasiba lahu indallah illam yurid wajhahu subhana. Then kining thumma daraban nabiyyu next week na po nato sa Thursday na siya ipadayon. So alhamdulillah ato ang nasugdan ang paghisgot sa kini nga hadith. Ipadayon ni nato siya next week insyaallah. Og naa ni siya mga moral lessons nagkuha kog 10 kabuok. Insyaallah isa-isahon nato na siya pagka sunod kuan, pagkasunod simana. Pangaintas ang Allah subhanahu wa ta'ala na tariman na niyang kanatin mayo mga pagsimba, yung pag-ingkot na may adi o iyapod yan isang mangkadyaw na mga gabukan natin kagaya ito sang Allah na mauri, maimo yan na ikhlas kanan na Allah ta'ala bato ng makadunya. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. O mga usip, tayo pa muna malig. Tinjalel, ono, adon, ha? Adon labi? Yung istorya da kamo apa? Adon na? Na, wendeng isi. O na ako nanta, barbiran ta na isi. Oo no? Baba. Kung wa muna inyan, ay da muna adon. So wag na muna ngayon kasi delikado. Baka hindi na buhok yung makuan. Makapanit na. So okay, sino yung may mga katanungan? Okay, nyo patakaran ha. Yung snack at kape, 9:15. Kasi baka maging kahapon na naman yung sitwasyon natin. Wala nang tanong kasi nabisi na magkain at mag-inuman. Oh. Accepted o di. Iyang gani ang una, yun ang mauna ang una nimong tanaw ng intensyon nimo. Biskan man ikaw makabantay na kaana kung pakita ang tao baka nag-apas sa kag makamundo o lillahi ta'ala baka ikaw mismo makapansin na ana kay kanang intensyon ang nakahibaw lang ana una ang Allahu Ta'ala ikaw mismo. Kung magsulti ka karon nga awa ko kahibaw sa akong intensyon ana dili ka tao. Abno kang tawhana. No. Oh. Lillahi ta'ala. Oh. Dito na mahibawan pag nagasambayang naka. Dito mo atake ang riya. Ang saitan dili na dayon mo atake sa imuha pag wala pa.
dito na mo atake pag nagabuhat na ka. Okay, pangutana. Ha? Oh. Mao gani, once gani nagbuhat ka og usa ka ibada o pagsamba, example sala, nagsala ka lillahi ta'ala. Pag once mo pasok ang riya, mo pasok na ang kuan, labani gyud imuhang sarili. Syaitan mana, labani gyud ang syaitan. Dapat maibalik gyud na siya sa kuan pagka-ikhlas sa Allah subhanahu wa ta'ala. Labani gyud imuhang sarili. Apil na sa ginatawag nga mujahadatun nafs. Kanang jihadan nimo ang imuhang sariling kaugalingon. Sabtan? Okay, pangutana. Yang mali ni magkapi pagkapi ka mo. Ah? Ah. Ah. Okay, magandang tanong. Example, nagsala ka. Siyempre yung sala, another reward yun. Then, pumasok yung riya. Then, nilabanan mo yung riya na yon para maibalik sa tinatawag na ikhlas. Yung paglaban mo sa sarili mo, may gantimpala ba yung inbibot sa sabot? Meron. Meron rin yung reward. O yung pag-resist mo, yung paglaban mo sa sarili mo, itong katong gilabanan nimo ang imuang sarili, kasagul-sagul dayan Tagalog ta. Kanang paglaban nimo sa imong sarili aron mabalik nimo sa pagka-ikhlas, adun na siya'y reward. Adun na siya'y ajar sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mao to siya. Okay? Okay. Oh. Yang kalimuan bang kayan. Ya, muan. Ha? Yahuan. Jihad din ang sarili mo mo kay Rads. Kaya dandagid pagkakisim daw man. Ayaw na pagbariki. Ayaw na ibalik sa sugod ang imong sala. Labanin na lang ang imuhang barik na lang sa focus. Mao na lang na siya. Oh, ayaw na problema imong mga kayad diha. Kung nagsulti na kag inana, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin hasta gayag uwanda. Ana yan batal da pag-usab da gyud kung inan. Ano kay kwan? Yan na yung mga sitwasyon na. Ano naman yan sa sitwasyon na riyan? Oh. Iba-iba. Hindi man yun riya. Iba yun. Kasi, ganito, makinig kayo. Ang riya, yung pagpapakitang tao, shirk yan. Pagsakuto yan sa Allah Ta'ala, pero shirkul asgar. Pero dakwa gyapon yan na dosa. Itong kaso ni Rads na yagapati ayan, pagdating ng siratan ladina ng talayhim, yag-uwanasan astagan ng kayad ko, hindi yun riya. Na-distract ka lang. So, iba yung nakasi na kasalanan, kung may kasalanan man, hindi yun riya. Hindi na talaga kagaya nung kabigat ng riya. Nag-gets ninyo? Okay, tanong. Anong oras, Bo? Okay. Niya sambayang to, tapos kalit pag salam ba sambayang mo mo niya adi da mo muna ang batot bigyan ko sa dalan ng sambayang to. Okay. Inane, panig. Kung ikaw, example, nakasabalay, nagsala ka hano, tapos, adunay nagsalam, salamu alaikum wa rahmatullah. Kung ang imuhang gisalahan na sala is pardo ba? 5 wakto. Aun nga salam, biyay muna yang yaga salamasan, ubusa muna yang salam. Kaya na nga, ang imuhang pagsala ato, pardo, wajib to siya.
At the same time, katong pagtubag sa salam, oo, wajib pod. Pero tanang mga wajib, adunay mas taas ang iyang pagkawajib ba sa ubang wajib, na mas bugat man ang pagkawajib sa imong pagsalad, no? Pero, kung ang imuhang gisalahan, sunnah, putla sa na, tubaga ang nagsalam. Kini, na story ba? Na story. Si Raja ibn Hayawa. Raja ibn Hayawa, rahimahullah. Kauban siya sa mga ulama sa panahon sa Dawla Umayyah. Usa siya kaalim, nagaklase siya sa iyahang balay. Nagaklase siya sa iyahang balay. So adunay time nga nagaklase siya, klase na yung mga estudyante. Unya, kalit lang nitawag ang iyahang mama. O sa kagan pa, o kay Raja, tubungi pa yung mga manok. O kay Raja, tubungi pa yung mga manok. Samtang yung klase si Raja. Yang pag-indunan, dakwa na ibada. Pero yung pag-inangnan ng isugo ng inanan, mas wajib ito. So unsay gibuhat niya, gihawaan niya ang iyang mga estudyante, gitubungan sa niya ang mga manok, dinibalik siya magklase. Mao gani ingon pod sa isa sa mga doktor dito sa Saudi na amo ang namit, ingon niya, kung ang imuhang mama samtang nagasala ka diri sa masjid, kung sunna, pero kung fard, ayaw. Kung example, si mama nimo, si papa nimo, nitawag sa imuha sa balay, kay naipakuha unsa ba, nagasambay kag sunna, putla ng sunna nimo, tubaga ang gikuan sa imuhang ginikanan. Kay mas wajib to, ang imong gibuhat lang is sunna. Iuna ang wajib kaysa sa sunna. Sabtan? Okay. Pangutana. Ala ba? Na, paya kasambay ang kaukuno. Iyan. Iyan, si ba? Iyan. Sino na makasakay? Isang bayan yan, ano na pagkakangan na pakulan na bumi? Ay, kulong ko yan na bumi ko, ikaw pa naman. Kung kaya, ay, While yagasambay ang si bapa. Yatigam na ka, alam mo na nga, kahibaw na gani ka na nagsala si bapa, imo pa ang gipangutana. Oh. Kay bali ako ang kaugid na agaanap. While nagasala si bapa. Wa ito. Wa ito. Wagid katuyo, wa ito katuyo. Wa ito. Agaw sa sunod mo, pag si bapa yaga sambayang, ayaw gid pag-usip na mina kay base abi niya gipangutana nimo. Wain niya inshallah, wain yan. Tayo pa muna sa. Okay. 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 Una yung ainangan. Okay. Example, nagsunna dito sa masjid. Nagsunna ba? 2 karakat o pila ba karakaat? Unya, nag-ikama na. Kamat na ba? Kamat na. Unsay buhaton sa nagsunna. Okay. Kung ikaw naapa ka sa unang rakaah, una pa kay pa, puto ka da yung sunnat mo. Agad dadto. Sabtan? Pero, kung ikaw naana sa ikaduha, ayaw na pagbasag suratul Baqarah. Ha? Pakagagmaya lang, padalian lang ang imong sala para makaapas ka dito. Hutda kung naana ka sa ikaduha. Pero kung naa ka sa una,
putla na apil na dito. Okay? Dress. One sa project. Di ba yung pag sa duwag na kagalan. Okay. Adon kung yung subuhan nila, fardo kifai. Mm. Adon yung gusto mo man, fardo ain kung yung naagaran ko siya. Okay. Ang fardo ain o fardo kifaya. Iuna ang fardo ain. Iuna ang fardo ain. Kaya ang fardo ain, obligado siya individual sa bawat isa. Ang fardo kifaya, obligado siya, pero dili sa tanan. Naaray makabuhat isa, okay na, di na makasala ang uban. Muragod sa gi-explain na ako about sa pag-adan. Kung naanay maka-adan isa, dili na makasala ang uban kung di sila mag-adan. Obligado siya, pero dili sa tanang individual. Isa lang. Pero kung walay mag-adan, makasala ang tanan. Inana ang fardo kifaya. So, iuna ang fardo ain sa fardo kifaya. Akapangadian may yan sang fiqhul awlawiyat. Sabutan mo? Okay. Pangutana. Sige na. Sige da. Ya kasabot da ako. Ya chat man ako kamayo. Osep, yang paano ng oras? Unong oras? Ha? 14? Oh, 16 minutes. Then, Dal. Osep. Kaubayan, mga Osep mayo. Oh. Ang yaga, ay, halimbawa, sa gas, ang bagda, tapos, awa panawan mo. Oh. Kaya ka magpagay. Oh. Wapa ka boss yung ubang. Paubusan muna. Bakit? Bakit? Meron kasing mga masjid, ito hindi pagkuha na, meron kasing mga masjid na nag-aadan sila hindi sa tamang oras. Malay natin yung pag-adan niya advance. Tapos narinig mo lang siya, Allahu Akbar, nagkuhan ka na rin, na babae, dun sa bahay. So pa mamaya konti. Pero alhamdulillah, dito sa Masjid Jami, nakalagay tayo ng oras dyan, so inaadanan natin yan sa tamang oras. Kaya huwag kayong magtaka, bakit yung asar natin 3:10 or yung zuhur natin maaga 11:42 kasi yan yung nakalagay na oras. Pero sinang lutos lang sa wapakawa niya, tanyas, Nah, mad, paniyag mada. Bukta, high price, lampas na sa akin, siyempre, magkasambayan ko ng alas 12, alas 12, minsan magbugali kung wapakaw, tutang sila, usay, dahil hindi magbugang. Adon, magkasambayan na bilang sa akin. Okay, inani. Kung once ni sulod na gyud ang oras biskan wa pay adan, yan lago. O biskan pa way adan. O example, walay mga lalaki sa palibot, imposible pod wala. O busy. Pangutana. Hindi mas serious ko na hindi mo akasubayan sa usap ko rawak ko o kanang marawan. Marawan ang posible is marawan ang tampuran natin kung sumagawa ko ay wakto Duhur asar. usap. Tapos ng pasal, di ba sa Makrib, di mo niya kasabayan. Madatanong taon ng mama kapalit ko sa Isya. panawan. Isya da. Yan mo sila isa, alas 12 na. Okay. Ng gabi. Ha? May nang sobra dalaban. Mono na yung pagtapal. Las 12 da. Iyan ka sa tigalong na nating binita mo magsabayang ng Pagtahat. Yasinda ng kwan ba? Yasinda ng burger ba? Prison. Okay. About ana, dohor, asar, magrib, isya, wag yun nasalahan kay nagbiyahe. Kunya nakauli diri, kung sanay orasa, ayan nag alas 12, palagi na alas 10.
Kay para murag ko na arang-arangan ba? Murag arang-arangan lang. So ang buhaton nimo una, siyempre, ingon sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Gihimo ni Allah kining kalibutan nga hinlo para kanako nga pagasimbahan. But pasabot, asa man kamo adto sa imong biyahe na abtan kag oras sa sala didto, pagsambayang didto. Maski sa bus. Ang importante nakawudo kadaan. Or kung example, naakasakyanan, wala pa ka nakawudo, kung naay abog diha nga hinlo, pagtayamom. Ang importante makasala ka sa insakto nga oras. Example, yakad to kaumati. Yan, kay mawat talaga. Pila ka oras to Dres. Hindi pa ako So, kato. So, ato kag mati. Naabtan kag dohor, napakasabas. Kung ikaw na nakawudo ka, wa pa na batali mong wudo, pagsala sa imuhang gilingkuran. Magasambay ka sa pagingkudan mo. Kadagan pa, inyan. Pero kay musafir ka man, duang karakaat na dohor, duang karakaat daw man na asar. Ikasarda mo ba? Jama o ikasarda mo? O dua-dua. Dua salam nin dua salam. Dohor asar. Kahit nasa sasakyan ka. Kahit nasa sasakyan ka. Then, habang nasa sasakyan ka, tingnan mo kung ikaw ay kaya mo bang magsala na nakatayo o hindi sa pwesto mo. Kasi may mga sasakyan na kahit pa nasa sasakyan ka, kaya mo makatayo. Pero kaso maganyan-ganyan ka talaga. Diba? Kung kaya mo makatayo, habang nasa bus ka, magsala dyan sa upuan mo. Kagaya ng nangyari sa amin doon sa eroplano. Yung nakasakay ng Saudian na airplane, kahit doon kami sa upuan namin, kaya namin makatayo. So tatayo ka pa rin. Kasi yung pagtayo na nakasala, wajib yan. Then may kaida yung mga ulama, al-maysuru la yutraku bil ma'sur. O al-ma'suru la yutraku bil maysur. Sabi ng ating mga ulama, yung kaya mong gawin, hindi yan parang, yung usapan pa, di yan adun ma-exempted sabab kinsang mahirap. Meaning, ano yung kaya mo gawin, gawin mo. So kung kaya mo makatayo, tayo ka. Pero example, yung pagruko, medyo out of the capacity mo na yun kasi yung harapan mo, upuan na. So yung makaya lang, ganyan lang. Pero kung example, masikip talaga, upo ka na lang. Ganon. So yan yung unang advice doon. Pag naabutan ka ng example ng zuhur, kung saan ka man sa lakad mo, magsala ka. Walang masjid, ustad. Walang masjid. Magsala ka na dyan. Malinis yan pagsalahan. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagsala siya sa buhangin, sa bato, sa mga bato-batuhin. Lahat siya nagsala dyan, kahit walang sadyada. Lahat yan ay malinis. So wala tayong exemption na hindi makapagsala sa tamang oras. Pero example, mangyari na ganun yung nangyari, ang gagawin mo, unahin mo yung pinakaunang sala. Example, 4 karakaat, ng piyakapangitan na kusan, dodagid karakaat. Example, Maghrib at Isha. Di ka nakapagsala ng Maghrib at Isha dahil may lakad ka. Nakauwi ka na 8:00 na ng gabi. Unahin mo si Maghrib din si Isha. Naintindihan? Then, after na ng Isha. Pero, yun kung tapos na yung sala dito ng Isha. What if nakarating ka, hindi pa nagsala ng Isha? Nag-adan na, pero magsasala na ng Isha. Dito, pwede ka magpili. Sasama ka sa jamaa na yung niyat mo is Maghrib. Yung niyat mo Maghrib, pero sila nag-Isha. Meaning, magsala ka muna ng Maghrib, yun yung niyat mo, pero sila nag-Isha. Ibig sabihin, pagdating sa pangatlong rak'ah, doon ka na, uupo ka na sila, magpapatuloy sila. Parang separate ka na sa kanila ba? Pero sa simula, sasama ka.
Yon yung isa na pwede mong gawin. Pangalawa, sabay ka na muna ng isya. After nyo mag-isya ng jamaa, mag-maghrib ka. Kahit saan doon, pwede. Pero kung hindi na mo ginadatinan, Kung hindi mo na yun maaabutan, unahin yung maghrib din isya. Yung tartib talaga. di pwede yan unahan yung isa na idadinan mo ng okay-okay ng isa bago yung okay. Yung ibang mga scholar natin, pinapaintulutan nila iyon, pero yung inabot ko ng kaunti kong kaalaman, talaga pagkasunod-sunod. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Pero Oras. yung considered yung kibla. O siyempre, yung kibla. 9:24, so may 6 minutes. About naman sa kibla, example, nasasakyan ka, hindi na mo kasi yan control. Out of the capacity mo dayan ba, wala yan sa control mo. Nasabi ng Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hindi uutusan ng Allah ang isang alipin o isang buhay sa bagay na hindi na niya kaya. Di mo na kaya makaharap talaga totally sa kibla habang nasasakyan ka, doon ka magsala. Kasi pag ganyan eh. Yung kibla, kaya makakalihan sa Tagalog. Oh. Sige na, depende lang po na mag-read sa mga sa Ah. Adun, pag-indog nila sa ito, ma-indog. Una nga imong po, pag-aran ko nila yung imong sila, kung tao ka masalam ka diretso. Ano? Ikaw yung imam. Di, ako yung mas buka. Okay. Yung mas buka ko siya itong Last na narak'ah. Hindi, isang subod ka. Di ba, ano po, yan na. Ah. Choice, yung muna na choice. Mm. So, yung pusing-pusing yan, atagaran pa ko ba yung imam na magusilan o masalam naman na magusilan yung indog? Kibali silang last na narak'ah. Last na silan. Tas masabay pa kaugaw. Di ba yung lamang pagay na, Isha, Ah. ano ko na Isha, mag-lead na sa meron. Ano, pag sambayan ko na masabay o kanilan? Yan na ko sa bus na mo yung ikatlo na rak'ah. Ito yung ginawa ko sa makatungkulan. Yan makasabay ka o kanilan. Kasi Isha yung kasambayan, kasi yung karat iniya, Maghrib. mag-lead. So, muna na yan siya. Maingkod, di ba ko siya, di ba? Ano sila, masiyadang Ah. sila ng Ingkod na kasi yan. ano, ilusip siya. Pagkatagal pa ba ako ng imam ay maingkod siya na masabi ako magsalong kanila o mauna ako magsalong. Allahu alam. Yang konsepto si parit dakaw. Si parit dakaw. Ikaw na yung masagap mo adto. Isa yan na iusip mo adto kang Sheikh Nabil. Kanang Sharia yan. Manda, masabi na ako. Ano, kaya dito ako sa kwan ba, matanda sa, mag-isay magtamat. Okay. Kwan ba, yan siya nila, 30 minutes gani. Okay. Hindi na ba, pagsunod pa ako, hindi na ba ako mag-isay. Hindi na matagal ng kamat nila. Kaya na nga uman. Kaya po, na maulit pa ako ba? Kung musafir ka, inshallah, pwede na. Oh, pwede. Kung matagal talaga, 1 hour yung kamat nila. Oh, pwede ganun, inshallah, inshallah. Pero kung wala, hintayin mo kasi mas malaki yung, kung hindi ka nagmamadali. Okay? Anong oras? 27? Okay, 3 minutes. Ang pa'y mga usip? Pag-unawa, ay nagduman ka. Magtulog. Sige. 5 minutos kuman para asar. Okay. Minang magakisda. Pagtapos mo ng pag-init ng doon, mainit na po mag-itsuman ng asar. Asar? Huwag mo naman ang asar. 5 minutos kuman. Dres, magits mo yung usip. Pwede isurat mo. Hanapan tayong kutubagsan. Atobagan tayo next meeting, inshallah. Sige. Itiknot mo. Usaba ko no pa yung usip. Di natin mamakuha niyang waktu o inudsilisin ang anaw. Di ang maka-indot mo na sumayang 5 minutos kuman para asaran. Pero yan yung totoo ng loob.
Pagkatapos mo kapagod ng yan, yung nakaw, yung salang nakaw, kasal ka. Pwede ba siya yung iluman niya kasal? Yamagits mo. Kaya ikaw, paano? Yamagits mo. Ikadagan mo. Grace, ikadagan mo. Suratan. Okay, last na tanong na ito ha. Okay, last na tanong na ito. May nagpadala dito ng love letter. Assalamualaikum. Regarding po sa mga babae, magsambayang, unsa ang pinaka-afdal? Magjamaa or mag-individual? If magjamaa, asa dapit magpisto ang mag-imam next week na po nato nito bagon. Di pa ko sure. Sallallahu wasallam ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Next week daw man yan, inshallah. Di ako sure. Suratan ito tabya.